Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ayan. Sa mga ka-coffee natin na nasa man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Si Chis Escudero, si Senate President Chis Escudero, ni Real Talk itong mga DDS, ni Real Talk itong kampo ni Tatay Digong, the best president ever daw, ka-coffee. Ano ba talaga? Napahiya itong mga to eh. O, nasa politico.com, ka-coffee. Tingnan ninyo. At ibang pahayagan, binabalita nila talaga. Ano ba talaga? Weak leader o diktador? Kasi sabi ni Digong, di ba, sa kanilang rally dyan sa Mandawi, dyan sa Cebu, na si PBBM daw po, itong administrasyon na ito, ay veering towards dictatorship. Papunta na raw po tayo doon sa pagiging diktador. Tulad ng tatay nito, nung nangyari, nung panahon po ni Marcos Sr., parang ganun daw po yung nangyayari ngayon. Pag sinabi mong diktador, very strong leader, ka-coffee. Strong ka talaga dyan. Kasi armed government eh. Hindi man armed government, depende sa definition ninyo, pero strong ka talaga, strong government ang dating yan. Pero, nagko-contradict doon sa sinasabi ni Tatay Digong, the best president ever noon, na weak leader si PBBM. Ano ba talaga? Papaano magiging diktador ang isang weak leader? Pwede ba yan? Pili kayo, isa lang. A or B, weak leader o diktador? Pili kayo dyan, nagiging inconsistent kayo sa mga sinasabi ninyo. Ni-real talk sila dyan ni Escudero. Ano ba talaga? Weak leader o dictator? Escudero defends Marcos from Rodi Duterte's irrational criticisms. That's the term. Irrational criticisms. Ang lalim nun ah. Hindi mo maipaliwanag, inconsistent, hindi katanggap-tanggap ng mga criticisms. Yan ang nangyayari. Actually, hindi na nga criticisms eh. Fake news na ang ginagawa nito ni Tatay Digong. Kaya tinawag yan na one-man factory ng fake news eh. Kasi pinapakalat ito, fake news na. Wala na sila ibang maibato sa administrasyon eh. Oh. Nako, sabihin nila kay Chis Escudero. Si Chis Escudero, oh, maka-Marcos talaga yan, oh. Pinagtanggol. Abay, dapat lang ipagtanggol. Dahil halatang halata naman kung sino ang nasa tama at sino ang nasa mali. Senate President Francis Escudero disagreed with the opinion that President Ferdinand Marcos Jr. is veering towards a dictatorship like his father and namesake. Yan ang pinapalabas sila, papunta na tayo sa diktador, sa dictatorship. Ang sabi nga ni PCOU Sec Attorney Claire Castro, asan ang ebidensya ninyo? Magpakita kayo ng mga ebidensya na kahit mga nagpapakita ng indicators na, uy, mukhang nasa dictatorship na tayo ah. Diba? Nasaan ang ebidensya ninyo? Ano yung inyong patunay? Ang pinagugutan kasi nila dyan na nagiging papuntang diktador na raw po ay ginigipit daw po yung freedom of expression ng mga vloggers nila. Isa daw yan, ka-coffee. Halimbawa itong Junabines. Fake news yung tao na yun eh. Nagpakalat yan ng kasinungalingan. Nagpakalat ng inventong kwento yan patungkol kay General Torre. Tama ba yan? Ginigipit ba sila dyan? Nagpapakalat ng kasinungalingan eh. Ng fake news eh. Yan, nahuli tuloy. Sabi pa ni General Torre, nag-alala yung pamilya ko, mga kaibigan ko, kasi nagpakalat ka ng litrato na ako ay nasa ospital at malala na yung sakit ko. Yan ba yung usapin ng demokrasya? Yan ba yung usapin ng dictatorship? Parang hindi. Escudero issued the remark when asked for his reaction to a statement made by former President Rodrigo Duterte during an indignation rally dyan po sa Mandawi City, dyan po sa Cebu. Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Tignan mo, ang tawag na nga lang nila, Mr. Marcos eh. Nahiya pa kayo. Sana tinawag nyo na lang Bongbong. Bakit may Mr. pa, di ba? Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Oy, Digong, very inconsistent ka dyan, sir. Weak leader, tapos nagiging diktador. I bet he will not step down after his term. It will be just like his father's time. Di ba? Sarili nilang multo yan. Tinatakot nila yung sarili nila na mananatili si PBBM dyan. Again, mga assumptions nila yan. Mga baseless assumptions. Kasi wala silang maibato na sa gobyerno. Kaya magagawa-gawa na lang yan ng assumptions. He will impose martial law just like the father did. And our country will fall into chaos. Talaga ba? Hindi ba nagiging chaotic dahil sa kagagawan ninyo? Kayo mga DDS eh. Kayo mga followers ni Digong eh. Ito, mismong sila Digong. Kayo yung gumagawa ng chaos eh. Kaya nagkakagulo eh. Gusto ninyo maghari, may nag-i-exist na hari. Elections cannot take place in the event of martial law.
sabi ni Duterte. Takot na takot itong mga to. Alam mo, priming ito ka-coffee. Hinahanda nila yung taong bayan kasi mukhang mai-impeach, mukhang makukonvict yang si Sara Duterte. Siyempre, pag na-convict na, wala nang panlaban niyang oposisyon. Sino ipapanlaban nila? Si Robin Padilla. May kamutin pa ba yan si Robin Padilla? Nakita na yan yung performance niya dyan sa Senado. Nakita nila, teka, sabit yan si Robin Padilla. Number 1 senator yan. Hindi na makakaulit. Kasi nakita na ng taong bayan O sino? Si Bato de la Rosa, ipapanlaban nila sa pagka-presidente? Wala silang maipapanlaban dyan, kaya manggugulo na lang yan. Baka nga himukin pa nila ang gobyerno, galitin nila ang gobyerno para mag-declare ng martial law, para mapanindigan lang yung gusto nila. Kasi naman ang gusto nila mag-declare ng martial law. Yung mga imahinasyon nila, yung mga assumptions nila, baka yan din ang kagustuhan nila. Yung mga imaginations nila na magdi-declare si PBBM ng martial law, baka iti-trigger ninyo ang gobyerno. Baka may gagawin kayo para mapilitan ng gobyerno na mag-declare ng martial law. Diba? Style ninyo yan. I do not agree and do not subscribe to his accusation at all, sabi ni Escudero. Sa pool, hindi ako sumasang-ayon at hindi ako nag-a-agree. Parehas lang yan. At hindi ko tinatanggap, I do not subscribe to his accusation at all. Ibig sabihin, mga akusasyon mo, hindi ka tanggap-tanggap. At hindi kami nag-a-agree dyan. Tama nga naman, sabi ni Escudero yan. Escudero said he has known President Marcos for over a decade now and has known him for not having dictatorial tendencies. Sa pool, sabihin nila, binayaran talaga si Chis Escudero. Si Chis Escudero sumisip-sip kay PBBM kasi gusto maging vice-presidente. Mainggit kayo. Paano nga kung i-appoint ni PBBM yan bilang vice-presidente? Iyak kayo dyan. Lalong iiyak kayo dyan. Kasi yan ang pula nila kay Escudero Kasi pag na-convict na si Sara Duterte after SONA, 2 months ang palugit dyan. Ang timeline nila, July, August, September. By October, wala na tayong vice-presidente. Mag-a-appoint po, mag-nominate ang presidente, mag-a-appoint yan, pero kinakailangan mag-agree ang kongreso dyan. Mukhang si Chis Escudero yung napipisil. Kaya sabi nila, sumisip-sip na itong si Escudero kasi gusto maging vice-presidente. Good luck sa inyo. Sabi ni Chis Escudero, doon tayo sa facts Ang sinasabi niya, matagal ko nang kilala yan si Marcos, mahigit 1 dekada ko nang kilala yan at walang dictatorial tendencies. Hindi niya nakikitaan ng ugali, karakteristik si PBBM ng isang pagiging diktador. O si Digong, kilala ba niya si PBBM? Definitely hindi niya kilala. Weak leader nga ang tingin niya Weak leader, tapos magiging diktador? Mali siya ng pagkakakilala. Weak leader, napakulong si Kibuloy, mali siya ng pagkakakilala dyan. Weak leader, na-impeach si Sara Duterte, mali siya ng pagkakakilala dyan. Di mo kilala si PBBM. I can say with certainty, siguradong sigurado siya. Sinasabi ni Escudero, kaya kong sabihin at tiyak na tiyak ako with certainty that I do not subscribe to FPRRD statements because I simply do not see it and cannot infer nor believe it from PBBM's attitude, outlook, and work ethic. Sabi ni Escudero sa pool. Baka may work ethics pa pala itong si PBBM kumpara dito kay Digong Mas matino pa pala ang attitude dito ni PBBM kaysa dito kay Digong, yata hindi nila matanggap. Escudero also found Duterte's criticisms of Marcos as a weak leader and a dictator as inconsistent and untrue. Inconsistent. Paiba-iba yung statement ninyo at isa pa, hindi totoo. Untrue and inconsistent yung ginagawa ninyo mga statement dyan. Sino pang maniniwala sa inyo kundi kayo-kayo na lang? Nagbobolahan na lang kayo dyan. Yung circle ninyo ng mga DDS, kayo-kayo na lang nagbobolahan dyan. When their accusation that PBBM was a weak leader who was not in control did not fly, now they are accusing him of the exact opposite and now supposedly has dictatorial tendencies, sabi ni Escudero. Correct. Yung akusasyon ninyo na weak leader, hindi bumenta. Kasi total opposite yung nangyayari. Yung akala ninyong weak leader, strong pala. Kasi ang definition ninyo na strong, palamura. Hindi palamura si PBBM As compared kay Digong na palamura at sinusumpa ang Diyos at kung sino-sino pa. Yun ang strong Yun ang definition nila ng strong. Hindi ganyan si PBBM. Kaya tinawag nilang weak si PBBM. Hindi bumenta. Yung ganong gimmick.
O, isip naman sila ng bago, diktador naman. Hindi mo talaga matimpla to si Digong kung anong nasa isip nito Paiba-iba talaga ng sinasabi Hindi bumenta sa weak leader o kayo, diktador naman. Total opposite. Kabaliktaran talaga at malayong-malayo doon sa una nilang bintang. It is not only inconsistent but also irrational and untrue. Escudero's father, Salvador Escudero, served as Minister of Agriculture and Food in the cabinet of Marcos's father, the late strongman Ferdinand Marcos Sr. Takot na takot sila dyan kay Escudero dahil magiging vice-presidente at hindi nila matatanggap yan. Kasi biruin mo yung panlaban nila, yung very strong contender sa 2028 presidential election si Sara Duterte, matatanggal sa pwesto. Kaya masakit sa ulo ng mga yan Kaya kinakabahan yung mga yan Kasi malapit-lapit na ka-coffee July, hearing yan. Hindi mo na pwedeng pigilan yung hearing na yan Korte Suprema, tingnan natin kung mag-i-issue siya ng TRO dyan. Pero tuloy-tuloy yan. Very confident ang Kongreso, ang House of Representatives, na matibay yung kaso nila laban dito kay Sara Duterte. At ako, naniniwala ko matibay talaga Kasi sa Quadcom pa lang, ang titibay ng mga testimonya dyan Yung mga panunuhol ni Sara Duterte dyan. Ako po, makukonvict yan si Sara Duterte. Kaya hindi nila matatanggap yan. At lalong si Escudero, hindi nila matatanggap na si Escudero ang papalit kay Inday Sara Duterte. Naku po. Iyak kayo ngayon. Sige, karma is real. Sige pa. Yan, ini-enjoy nyo na ngayon ang karma. Hindi nyo pala ini-enjoy. Nagsasuffer na kayo ngayon sa karma. No? Kasi hindi kayo kinakahulan. Nung hindi kayo kinakagat. Hala, sige, sigaw kayo ng sigaw. Gusto nyo ibagsak ang gobyerno. Kung ano-ano pinagsasasabi ninyo against the government. Ngayon, bumabalik na sa inyo. Ang dami supporters si PBBM. Tingnan mo yung survey. Mangilan-ngilan na lang ang Duterte supporters. Tingnan mo yung mga supporters si PBBM ngayon. Matataas na tao. O Senate President na yan, Chis Escudero. Baka sabihin niyo binayaran si Chis Escudero para ipagtanggol si PBBM. Ang taong bayan, ang matataas na opisyalis ng gobyerno. O Kongreso huwag na natin pag-usapan ng executive kasi expected naman natin yan dahil inappoint niya ng presidente. O Congress mismo, tingnan ninyo. Kung hindi sumusuporta kay PBBM yan, hindi mai-impeach yan si Sara Duterte. Sapol kayo ngayon, pahiya kayo ngayon. Sige, pag-isipan ninyo, mga DDS, ano ba talaga, weak o dictator? Pili lang kayo, isa lang, para panindigan nyo na yan. Para consistent naman kayo, hindi kayo paiba-iba na sinasabi. Pili na kayo, weak leader ba talaga si PBBM? Ano yan? Kung final answer nyo na ba yan? Yan ang suportahan ninyong argument. Kung dictator, iba yan, total opposite yan ng weak leader, pili na kayo para hindi kayo naguguluhan. Kasi ang problema sa inyo, kayo lang din, naguguluhan na kayo. Pili na kayo, ano ba talaga, pag-desisyonan nyo na yan. Para yung narrative ninyo, iisa lang, para hindi kayo inconsistent. Kaya kayo napupulaan, kasi inconsistent kayo. O siya, sige, pag nakapili na kayo, ilagay nyo dyan sa comment section, para mabasa rin yan ng mga pro-Marcos, mga nakikinig po sa atin. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa ating comment section. Diyan sa baba, yan libre po yan, wala po yung bayad. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, please like and follow ka-coffee. Mga nasa Facebook, yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Okay, pasamantala muna magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama, ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. See you sa ating next video, bye bye.